yung mga nasa likod niyan, asan kayo? Humarap kayo, ano, yun ang hamon ko sa inyo, humarap kayo, yung mga nasa likod diyan, yung mga big sponsor, yun pong, pinaplano before na Tulfo is yun nga natuloy nga. Di ko rin ine-expect na hantong sa gano'n. Puwede naman pag-usapan sana. So, yun ang nangyari, 'no. Ako naman po, hindi ako nagkulang sa hindi ako nagkulang sa advice kina Viancy, sa family niya, especially kay Viancy. So ngayon, hindi si Viancy ang dapat sisihin natin dito o yung family niya. Or kung meron man, hindi lang sila, 'no. Oo, alam ko may mali din si Kuya Bal kasi siyempre sa pagtatanggol niya sa sarili niya, eh, na-bash yung family ni Viancy. Pero hindi Tulfo yung pinakasagot dun, eh. Ano po, kung tutuusin pumunta naman si Papa dun para ayusin, pumunta dun sa bahay nila Vian, pero hindi nakipag-usap. Anyway, tapos na yun. Ang sa'kin, nasaan na yung mga nasa likod ngayon ni Viancy, 'no? Sana sa kagustuhan niyang matahimik yung buhay nung bata, lalo siyang napahamak sa mga ginagawa po ninyo. Ano, sino yung mga nasa paligid niya? Ako, 'di ako nagkulang sa paalala sa kanya, sinabi ko, "Yung gagawin mo habang buhay na ano 'yan, mga desisyon mo sa buhay pag-isipang mabuti kasi wala, habang buhay na 'yan, 'di na matatanggal 'yan, 'di na mawawala 'yan, 'di na ma-e-erase 'yang ginawa na 'yan." Ano po, kahit nung mga nakaraan, yun pa rin, china-chat ko siya, 'no, china-chat ko siya. So, ayun, pero tinuloy niya yung pagpatulfo. Pero para sa'kin hindi lang siya yung dapat i-bash or sumalo ng mga bashing, mga consequences. Unang-una, sino yung mga nasa likod niyan, ano? Yung mga mas nakatatanda, mas mga, um, mas mga nakakaalam, ano? Sino yung nag-book, sino yung tumulong, 'no? Anong ginawa niyo po sa bata? Tingnan niyo na po anong ginawa niyo sa kanila. Pinahamak niyo po sila. Hindi grabe, ano? Sana masaya po kayo sa ginawa ninyo dun sa pamilya nila. Yung mga anti-kalingap diyan na nagpu-push, ano, yung mga anti-kalingap na pinu-push, sige patulfo niyo. Mas malakas ang loob niyo kasi hindi kayo naka-front, ano? Kung gusto niyong magpatulfo, kayo magpatulfo. Pero malakas ang loob nila kasi hindi sila naka-front, pamilya ng batalero yung naka-front. Pero ngayon sinong sumalo ng mga bashing? Sila Viancy, 'di ba? So sana yung mga nasa likod niyan magsalita din kayo, ano, pagtanggol niyo yung bata. Lalo na yung mga ano 'yan, yung mga nakatago diyan porke 'di naman sila kilala. Nak Naka-front sila Viancy, 'di ba? Eh, mangingialam kasi kayo, beneficiary ko po 'yan. Talent ko 'yan, ako manager niyan. Tingnan niyo na po yung nangyari. Tingnan niyo na po yung ginawa ninyo sa bata. Pati yung mga kaibigan niya dito na tampo sa kanya. Sabi ko nga kina Grace, "Hayaan mo," sabi ko sa kanya, "'wag lang siya ang sisihin, di naman niya rin ano, di naman yung sa tingin ko di lang naman siya nag-decide na may mga nasa likod niyan. Di niya magagawa." Kasi knowing Viancy, kilala ko si Viancy, hindi siya yung basta-basta magde-decide ng gano'n kung walang nagpu-push sa kanya. Ano, kaya sabi ko, "Wag lang si Viancy yung sisihin ninyo, kundi yung mga nasa likod niyan." Lalo na kung sino yung naglapit, nagpa-book. Ang alam ko bino-book ata 'yan dun, eh, 'di ba? Pinapa-reschedule. So, yun na ano, para nga sa'kin yung mga kaibigan niya mas kailangan siya ngayon. Kay Viancy na lang kung makikinig siya or magpapakumbaba kung tatanggapin yung mga payo ng kaibigan niya ngayon. Mas kailangan siya ng mga kaibigan niya, kaya sabi ko kina Grace, lawakan pa yung pag-unawa kasi hindi lang naman si Viancy nag-decide niyan. Ang mas dapat sisihin diyan yung mga mas nakakaalam, mas mga nakatatanda, 'no, 'no? Yung mga magulang, bakit hinayaan niyong i-front yung anak niyo po diyan, 'di ba? Ako, 'di ako kulang sa paalala po. Talagang, ako sa
bago pa lang mag-Korea, nung 'di siya nakasama sa Korea nag-chat na ako sa kanya, pinahalalahanan ko pa rin siya. Kasi nakakaramdam na ako nun nung hindi siya sumama sa Korea chinat ko siya na, "Ano ba Biancy talaga yung desisyon mo at may dalawang grupo, kailangan mo ng pumili." Yun, sabi ko, "Ang mga desisyon mo, pag-isipan mong mabuti kasi panghabang buhay na yan, 'di na mawawala yan." Kaya ayun, ano, so asan na ngayon yung mga nasa likod po niyan? Sino ba yung mga nasa likod niyan na kilala po ninyo? Sino yung nagpa-schedule sa Tulfo na gigil na gigil sa gulo, lakas ng loob kasi hindi naman sila yung naka-front, ano? Sabi ko nga sa mga antay, kung may problema kayo, kayo magpatulfo. 'Yan, sila Doc, sila ano, Redseen, kung may problema sila, sila magpatulfo, huwag niyong ano yung bata, pina-front niyo yung bata, eh, 'di ba? Sila ano, yung mga kung sino man yung sponsor sa likod niyan, wala naman yung gulo na yun kung hindi dahil yun sa nasa paligid diyan, eh. Ngayon tingnan niyo na po yung nangyari. Tingnan niyo po yung sa comment section dun mismo sa vlog. Tingnan niyo po mismo yung sa comment section dun. Sa kagustuhan nung bata na ng katahimikan, lalong nagulo. Sana wag niyo po siyang iwan ano, sana wag niyong iwan yung bata. Kasi sobrang bigat po niyan, sobrang bigat po niyan. Kung sa'kin lang sana, kung nakinig lang sana sa'kin, hindi naman kami kalaban, hindi naman ako kaaway. Ako yung talagang may malasakit sa kanila. Sabi ni ano, utos ibuldos ang bahay. Kagaya niyan, mga ganyang, desisyon, utos daw ni Sir Leo D. Naku, um, yung bahay daw i-aano, gigibain. Bihira. Si Leo D ang boss nila Bulldog. Yun na nga po, kung kayo may plano, kayo na lang sana nagpatulpo, huwag niyo ng ang pinush niyo kasing i-front sila yung Batalero family, eh, 'di ba? Plano-plano kayo, malakas ang loob niyo kasi naiintindihan ko pa kung nandun sila Doc Love din, eh, nandun din yung pagmumukha nila, eh, talagang sinamahan nila. Pero nung nandun yung dalawa lang, si tatay saka si Bian silang yung nandun, bawal ba magsama dun ng iba? Kung talagang, ano kayo, sana sinamahan niyo din dun, kung talagang concern na concern kayo, sinamahan niyo dun, nagsalita rin kayo, nagreklamo din kayo. Nasa paligid ang malaking impluwensiya niyan. Naniniwala ako diyan kasi kilala ko si Biancy, tahimik na bata lang 'yan, ngayon lang 'yan naging ganyan. Napakabait niyan, batang 'yan. Sa totoo lang isa 'yan sa naging paborito ko, eh, nung una, 'di ba? Talagang proud na proud ako diyan, napanood niyo naman po yung vlog ko sa kanya. Kasi yun talaga siya. Ngayon lang 'yan naging ganyan, gawa ng nasa paligid niya. Tinuruan maging palaban, ano? Mabait po yung batang 'yan. Kahit si Edo nakausap ko, sabi ko, "Anong nangyari kay Biancy?" Sabi niya, "Ewan ko insan, hindi yung gano'n dati." Yun yung sagot niya, "Hindi gano'n yung dati." Anong ginawa niyo sa bata? Tinuruan niyong maging palaban. Napakabait niyan, eh. Nung nagbagyo kami, pinakuha ko sila ng mga pambiling pasalubong, ang kinuha lang niyan kakaunti, kasi nahiya siya sa'kin. Ngayon marami ng sponsor, anong ginawa niyo sa kanya? Tinuruan niyong ganyan maging ganyan, 'di ba? Grabe ang ano ko diyan, bilib na bilib ako diyan nung araw, kahit nga si Buddy bilib na bilib diyan, napaka-ano niyan, bait niyan, approachable. Pero nasa paligid ang impluwensiya, 'no? Nakakalungkot lang at naging ganito. So, about naman diyan kay Kuya Bal at sa comment sa ano ko ngayon, title ko, tama na. Ito ay about sa laban ni Kuya Bal sa ano, Batalero Farm. Ako na pong bahala kay Kuya Bal na magsabi na, "Tama na, stop na, ayoko na po ng gulo." Kasi hindi lang naman si Kuya Bal ang ano dito, nadadamay ako, pati yung mga kapatid ko. Eh, sila Pawpaw, sila Kakay, ayaw niya ng ganito. Sa totoo lang matagal na silang na-stress din dahil nga po sa mga, um, 'yan sa mga laban ni Kuya Bal sa social media. Pero kami po, 'di po kami suportado dito, ano. Alam ko na nadala si Kuya Bal sa kanya sa bugso ng kanyang damdamin, frustrated siya, galit siya. Pero kami na pong pamilya ang bahalang mag-ano sa kanya, magsabi, magpaalala na tama na, ayaw na po namin ng gulo, ayoko na ng ano na 'to, nakapatulfo na sila, nareklamo na si Kuya Bal. Pero kung gusto pa rin nilang ituloy yung reklamo nila, labas na po si Kuya Bal dito, ako po yung kakausap, ako po yung kausapin nila, ako po yung harapin nila, hindi na po si Kuya Bal kasi matanda na rin po si Papa, ayaw ko po ng na-stress siya, kasi baka biglang atakihin na naman ng kanyang high blood ano. So,
kung may mga kung may gusto pa po kayong alamin, ako na lang po ang harapin po ninyo, ako na lang po ang kausapin ninyo, hindi na po si papa. Kami na pong bahala kay Kuya Bal, papatigilin na po namin siya sa kanyang laban dito. Pero kung para sa'kin po, tapos na po, ayaw na po namin ng gulo. Nakapatulpo na rin, naka-ano na ng problema, nakapagsabi na ng problema, at 'di ba, 'yun. Kasi at kung may panibagong gulo na naman na hindi nagmumula sa amin, labas na po si Kuya Bal dito, kung hindi nagmumula sa amin, ako na lang po yung sasagot, at hindi na po, labas na po si papa kasi ako naman po yung, ako naman po yung may hawak kay Biancy at, ano ko po 'yan, tawag diyan, beneficiary ko po 'yan, Kung ang team ng, RTIA, may mga katanungan, ako na lang po sasagot, kung meron pa, kung 'di pa tapos, kung may gusto pa silang patunayan, ako na po yung sasagot, Hindi na po si Kuya Bal kasi nakikita ko na stress siya, nadadala siya ng kanyang damdamin, siyempre may edad na rin, 'di ba? Mga ganyan talagang emotional, mga ganyan, 'di na nila kayang i-handle yung kanilang damdamin. Kahapon nga talagang 'pag napanood niyo, di ko alam kung sasama ako sa vlog 'no, mamaya may vlog pa tayo. Kasi di ko sasama sa vlog kasi kasal ni Kaka yun, ayaw kong mahaluan ng kung ano yun, kasal kasi nung ni Kaka yun. At yun, sobrang nag-alala kami kasi baka ma-high blood. Kasi alam na namin yung itsura niya 'pag ano, 'pag parang ma-high blood, eh. So pasensya na po sa mga nasabi ni Kuya Bal sa live kanina or sa mga live niya. At yung mga live niya patungkol kina Viancy ay iha-hide po ng kanyang editor. Yun rin po yung sabi niya, 'no. Pero yung mga vlog ko, di ko alam kung papa-hide nila 'no, pero hindi ko basta-basta tatanggalin yun kasi yun po ay pinaghirapan ko, 'no. Nagkaroon sila ng bahay, nagkaroon sila ng kung ano meron sila ngayon dahil sa mga vlog na yun. So, hindi yun puwedeng basta-basta matanggal. Pinaghirapan namin yun at di po saka sa mga vlog ko na yun wala naman pong yun, walang toxic dun 'no, napakaganda ng mga vlog na yun. Puro good vibes lang yun. Saka yun ay pinaghirapan ko at ng team namin, ginastusan namin yun, po. So, dahil sa mga vlog na yun, kung bakit nandito sila ngayon sa kalagayan nila ngayon, so hindi yun puwedeng ipatanggal, Pero yung mga reaction video ni Kuya Bal, yun papatanggal ko po yun, 'no. Dahil sa mga vlog na yun kung bakit sila nakilala ng mga sponsor, dahil sa vlog na yun kung bakit andito sila ngayon sa kalagayan nila, dahil sa mga vlog na yun kung bakit may bahay sila. So, hindi siya puwedeng tanggalin, po. Yung mga reaction video ni Kuya Bal actually di naman talaga siya reaction video, sinagot lang ni Kuya Bal yung comment ni nanay patungkol sa kanya. So, sinagot niya lang, di naman niya talaga binaboy or direct na sila yung Batalero family. Yung mga viewers yung nagko-comment, 'no, yun, papa-hide po namin sa kanyang, admin, kanyang editor. Para wala na pong gulo. So, ayoko na rin po ng gulo, pero kung gusto pa nila na ipagpatuloy yun sa team nila, ako po yung kakausap, ako yung haharap. Kasi ako may hawak diyan. Hindi na po si Kuya Bal kasi si Kuya Bal ay high blood po 'yan, ayoko na pong madamay siya dito, Si Kuya Bal nagsagot lang po 'yan, 'wag mo pong sisihin lahat kay Kuya Bal ang kamalian. Siya po ay nagsagot lang po sa mga paratang, sa comment section na nagmumula mismo sa family, 'ng aking beneficiary. 'Di naman po 'yan papasok kung walang mga comment patungkol sa kanya, eh. Kasi araw-araw na nga po yung bina-bash ng mga anti-kalingap, araw-araw na yung binabanatan pero 'di naman po niya pinapansin. Masakit lang talaga kung magmumula mismo sa taong tinulungan namin yung mga gano'ng salita, kaya 'di siya nakapagpigil. Gano'n po kasimple ang paliwanag do'n, hin kung sa bashing po, na-bash sila, na-bash din po kami, na-bash din si Edo, lahat po na-bash dito, kung tutuusin araw-araw nga po kaming naba-bash ng anti-kalingap. Araw-araw po 'yan, kaya 'wag po nating gawing reason ang bashing, at lahat naman po na-bash. Si Kuya Bal kung ang reklamo nila naba-bash sila, or si Kuya Bal mas lalong naba-bash. Sa anti-kalingap pa lang araw-araw na 'yan simula noon pa. Araw-araw siyang kung ano-anong sinasabi, mga below the belt din, ano, gano'n po 'yun. 'Di lang siya nakapagpigil that time dahil nagmula mismo sa pamilya yung komento na di niya nagustuhan. Kasi oo nga naman tinulungan niya, 'di ba, pinagawa niya yung kwarto tapos hinahanapan pa siya ng kung ano-anong butas, po. So dun siya hindi nakapagpigil. Kung wala namang komentong gano'n, wala naman pong mangyayaring ganito, Tapos 'yun,
ang naging way nila, nagpatulfo sila. Kung kaya namang pag-usapan, 'di ba nagpunta nga si Kuya Bal dun sa bahay nila para kausapin, kaso hindi naman po humarap. Kasi nga gusto nila sa tulfo. So, ayun para sa'kin hindi lang pamilya ni Fiancé yung dapat ma-ano dito, sisihin kasi sa comment section talaga grabe yung bashing sa kanila. Yung mga nasa likod niyan, asan kayo? Humarap kayo, ano? Yun ang hamon ko sa inyo, humarap kayo, yung mga nasa likod diyan, yung mga big sponsor. Yung mga sponsor niyan, yung mga nag-sponsor sa ah, pagpatulfo yung sigurado may nag-ano niyan, yung naghatid. Sino yan? Humarap din kayo. Pumunta din kayo sa tulfo, magreklamo din kayo dun. Wag yung puro si Batalero family yung pina-front ninyo, ano? O si Doc Love nasaan nung araw ng tulfo, nasaan? 'Di ba dapat nga magpaliwanag din siya dun, eh. Reklamo niya ako kung gusto nila, kaso wala naman silang marereklamo sa'kin, ano? Wala silang marereklamo sa'kin kasi lahat naman yan tinulungan ko lang yan. Isa pa yan si Kapeso na traydor, 'no? Kaya yung mga comment diyan ni Kapeso huwag niyo naman pansinin kasi traydor po yan. Tinuring ko yang kaibigan pero tinraydor po niyan ako. Yun pa lang ano na, wala na, bagsak na, 'no? Yan si Kapeso yung mga pinakamaingay diyan sa anti-Kalingap. Huwag niyo po yung pakinggan dahil isa yang traydor. Natatawa na lang ako sa mga nakikinig diyan, eh. Yung mga nakikinig diyan baka kagaya rin niya siguro, 'di ba? Baka may kaibigan kayong ganyan, tinuring niyong kaibigan tapos bandang huli babaliktarin kayo, dun palang wala na. Guys, wake up, ano, 'di ba? Buti nga pinapansin pa natin ngayon, eh. Ayan, dito sa live ko na 'to, hindi sila wala akong ano kina Viancy, wala akong ano sa kanila, ano, kundi yung mga nasa paligid, yung mga nasa likod niyan. Kayo po magpaliwanag din po kayo. Yun lang naman sa akin. Wag lang sila Viancy ang i-front ninyo. Ngayon nasa times na down yung family nila Vian. Mag-step up kayo 'no? Nasaan kayo? Wala po yan si Kapeso, wala yan. Traidor po yan, 'no? Di ko nga alam kung may kaibigan yan, eh, kasi mahirap kaibigan ng ganyan, tatraidorin po kayo niyan. 'Pag wala na yung pakinabang sa inyo, tatraidorin po kayo niyan, maniwala po kayo sa'kin. Mahirap magkaroon ng ganyang kaibigan. Wala siyang mababanat sa'kin, ang banat niya lang sa'kin yung mga perang nawawala na wala naman siyang karapatang maghanap kasi unang-una, wala naman siyang naibigay na naitulong sa akin. Saka yung mga perang nawawala, lahat yan napupunta sa beneficiaries. Ano ba yung mga perang nawawala na yan na hinahanap ninyo, eh, lahat na napunta sa beneficiaries. Yung 40K na hinahanap daw sa pang-cabinet, pambihira. Eh, nakita na nga niya yung bahay, 'di ba? Saka wag niyo sa'kin hanapin yung 40K. Wala akong direct contact sa sponsor, tandaan niyo po 'yan. Wala akong direct contact sa sponsor, 'no? Kahit nga po Koos, ang kausap ko si Ninong July, kay Viancy, si Doctor Love. So, kung may nawawala, dun niyo hanapin, hindi sa akin, 'di ba? Sa before, sa Danjoy, sinong ano ko diyan, si Noli Canoli, si Kalingap Rain, 'no? Si Kalingap Rain. Sa Franjoy ngayon si Kalingap Rain, eh, kay Kalingap Rain wala namang nawawala. Sa Mikris, Kalingap Rain wala namang nawawala. Dun sa nawawala, tanungin niyo yung kausap ko, hindi yung ako yung aanuhin niyo, 'di ba? Kasi wala akong direct contact sa mga sponsor, sa mga grupo-grupo, sa mga GC-GC kasi nga sobrang busy ko, wala akong time para diyan. Ano, kaya ikaw Kapeso kung may hinahanap ka, hanapin niyo sa kanila, hindi sa akin. Kasi ako nagba-vlog lang ako, 'pag may binigay sa'kin iba-vlog ko, ipapakita ko dito na ito po bigay ni ano, bla, bla, bla. Hindi ko ibubulsa 'yan kasi nga ba't ko ibubulsa? Papabahay nga ako, eh, ta's bubulsa ko yung mga ano, 10K, 40K. Ba't ko ibubulsa, hindi ko pagpapalit ang tiwala ng tao sa akin para sa mga ganyang, pera, 'no? Sa social media ang puhunan mo dito yung tiwala ng taong bayan, 'no? Huwag mong ipagpalit ang tiwala nila sa pera, sa magkano lang, sa 10K, 50K, kahit nga milyon, eh, 'di ba? Kasi ang mga viewers matatalino po 'yan, nanonood 'yan sila. Alam nilang bawat galaw mo, 'di lang sila nagpara-komento, pero matatalino sila, nababasa nila yung mga kilos niyo, kilos natin. Kaya yung tiwala, yan ang pinakaimportante, yan yung wag na wag niyong ipagpapalit sa anumang bagay, yung tiwala. Yan ang palagi kong sinasabi sa mga tauhan ko dito. Kung may kailangan kayo, magsabi kayo. Huwag kayong magsisinungaling, huwag kayong magtatago ng kung ano man, magsabi kayo.
Kasi 'pag nawala na yung tiwala ko sa inyo, babay na rin kayo sa'kin. Dali-dali naman magsabi, dali-daling magsabi, 'di ba? Ang malala nito, kaya malala yung ginawa nila ni Kapeso, eh, nawala na yung tiwala mo, tinraydor ka pa, pambihira na 'yan. Tas hanggang ngayon, tayo pa rin yung ginagamit niya para sa sarili niyang kapakanan, para sa papakain niya sa kanyang pamilya. Gamit na gamit ang Kalingap, gatas na gatas niya ang Team Kalingap. Ang masama pa nun, ang ano niya, puro negatibo patungkol sa Team Kalingap, di niya nakikita yung mga positibo, samantalang noon puring-puri niya ang Team Kalingap, kambal pa ang tawag sa akin. Pero ngayon, anong nangyari? Pambihira. "Kapeso, galaw-galaw." Nung nakaraan di kita pinapansin, pero ngayon talagang gusto mo na pinapansin ka, eh, nagko-comment ka sa live ko, eh. Alam ng taong bayan, Kapeso, kung saan ka nagmula. Alam nila na traidor ka. Kaya sa magiging kaibigan mo, good luck sa kanila. Ewan ko lang kung may gustong makipagkaibigan sa'yo. Kasi ako marami akong kaibigan. Kahit wala di pa ako vlogger, marami na akong kaibigan. May mga best friend ako. Kasi maayos ako 'no. Ayoko sa mga traidor na kagaya ni Kapeso. Pasensya na po sa team ng RTIA, sa mga sabi ni Kuya Bal sa ano, ako na po humingi ng paumanhin, kami na po bahala sa kanya magpayo sa kung ano man na kasi at kung may ano pa po kayo, katanungan, idaan natin sa tamang proseso. Ako mismo yung haharap at kakausap, 'no? At kung si Kuya Bal naman, eh, may laban, idadaan na lang din sa tamang proseso, hindi na sa social media. Kasi ayaw na namin ng kaguluhan, nadadamay yung mga kapatid ko, pati sila na-stress. Eh, yung mga kapatid kong 'yan, mga tahimik lang din naman 'yan, ayaw din yan ng gulo, 'no? Sa mga reactors naman, di ko naman na sila hawak, hindi na sila hawak ni Kuya Bal. Malaya po kayo kung anong gawin niyo, pero ang masasabi ko lang, huwag niyong sisihin 100% ang Batalero family dito. Yung mga nasa likod nila ang inyong, tanungin. Palabasin niyo, palabasin yung mga nasa likod niyan, 'no? Palabasin yung mga nasa likod niyan, mga nagtatago na ngayon. Pinakailaman nila ang beneficiary ko, nananahimik ang beneficiary ko, eh. Ang saya namin Kalingap Angels, batch 1 and 2 and 3. Ang sasaya namin dito, nakikipasok kasi kayo, nakikisawsaw kayo, eh. Kayong mga mayayaman diyan, mga sponsor na mayayaman na gusto niyo ng hawakan yung beneficiary ko, na gusto niyong kunin, gusto niyong wakwakin, na para bang kayo na ang masusunod. Pinakilala niyo lang naman 'yan dahil sa pagvo-vlog ko sa kanila. Tignan niyo nung nangyari po, pinahamak niyo po, pinahamak niyo, 'no? Kayong mayayaman na sponsor diyan, lumabas kayo ngayon. Masaya kami dati, wala pang masyadong sponsor si Biancy, masaya pa kami nun. Ngayon ang dami ng gugulo, eh. Iba kasi yung way niyo, eh, iba yung isip niyo, eh, ang iba na kasing isip nila, ang isip na nila gumante, iba na, eh, hindi na yun about sa issue nila Viancy, may iba pang ano yan, eh, lalo na yung mga antay. Eh, yung mga antay na yan matagal na yung ano sa Kalingap. So, hindi lang yan about sa issue ng, Batalero family. May matagal na silang gustong paghiganti sa Kalingap. Gano'n po yan, ngayon nagkaroon na naman sila ng way or ng butas para makapasok na naman. Gano'n na lang po yan, paulit-ulit na lang po. Kaya nga payo ko sa mga beneficiaries ko, wag kayong padadala sa mga sponsor na yan. Oo, kausapin niyo, kaibiganin niyo, kausapin niyo, pero kung nakaramdam na kayo ng kakaiba, sana man lang kami ang piliin niyo, ako ang piliin niyo, ano? Oo, may mga sponsor na maayos naman, hindi naman lahat, 'no? May sponsor na well, di ko naman kayo pinagbabawalan na maki-close sa sponsor, makipagkaibigan, okey nga sa'kin yun, eh, makipagkaibigan tayo sa kanila, kasi nakakatulong sila sa atin, nakakatulong sila sa inyo. Pero kung may naramdaman na kayong kakaiba, na parang against na sila sa Kalingap at sa inyo, ikaw na lang yung gusto nilang, kumbaga may mga plano na silang kakaiba na medyo taliwas na sa plano ng Kalingap, kayo ng mag-adjust. Madali lang naman kausapin na, "Tita, pasensya na po pero mukhang di po 'to magugustuhan ni Kuya Ram. Tita, pasensya na po pero kailangan natin magpaalam muna kay Kuya Ram." Gano'n lang naman kasimple, 'di ba? Wala namang ganitong mangyayari kung okey sana tayo. So ayun po, at pasensya na rin po. Pasensya na po sa mga ano pa na mga na-stress. Pasensya na po sa inyo, na-stress pa kayo dito sa labang ito, sa issue na ito. Daming ano na nagulo na naman tayo. Pasensya na po kayo. Pasensya na rin po sa mga nadamay, ano?
Siyempre sa mga kapatid ko, sa kasal ng kapatid ko, kung may problema po pag-usapan na lang po natin, 'no? Kung may problema po kayo sa kalingap, pag-usapan na lang po natin. At siyempre higit sa lahat, gustong-gusto ko pong magpasalamat po sa inyo. Gustong-gusto kong magpasalamat sa mga nagtatanggol sa amin. Sabi ko nga, "Papa, 'di mo na kailangan lumaban. 'Di mo na kailangang magparasagot diyan. Alam nila kung anong pinagmulan niyan, alam nila kung ano yung ginawa natin sa buhay nila, kung anong ginawa natin. Hindi na natin kailangan lumaban, tumahimik na lang tayo kasi ang gusto natin katahimikan." Ano? Yun ang palagi kong sinasabi kay Kuya Bal. Kaya stop na po kami dito, 'no? Pero kung sila may gusto pa silang ano, ako na po yung kakausap. Ano po, si Kuya Bal, siya po ay nadala lang din kanyang damdamin. Yun nga, ayaw ko na siyang maano dito kasi high blood po siya. 'No, pagpasensyahan na lang po kayo. Sorry po sa mga ano nasabi niya rin dahil sa galit, 'no? Alam niyo naman po 'pag mga may edad na talagang emotional na po 'yan, mabilis masaktan. Lalo na't siya yung ano, eh, kumbaga siya yung nagmula nito, eh, 'di ba? Pero sinira kayo sa Raffy Tulfo. Okey lang po kung sinira man nila kami, ano, kasi alam ko naman na alam ng taong bayan kung anong totoo, lalo na sa mga nagko-comment do'n. Gusto kong linawin, wala po kaming babawiing bahay, wala po, ano. Yung pong sabi ni Kuya Bal do'n, ano niya lang po yun, yun po ay mahilig talaga si Kuya Bal magbiro ng mga content ng mga gano'n. 'Di pa po kayo nasanay sa kanya, ano. Gano'n-gano'n lang po yun pero hindi po niya yun meant. Kasi sa 264 wala po yung binawi na bahay. Iniwan ng beneficiary pero binawi wala. Kahit hindi bahay, kahit anong binigay niya hindi niyan babawiin. At lalong-lalo na po ako. Ako yung nagpagawa niyan, wala akong babawiin diyan. Sa kanila po 'yan ano, 'di po 'yan sa akin. Sa Batalero family po yung bahay na 'yan. Sinabi ko naman na sa kanila sa vlog, eh, 'no, sinabi ko sa kanila sa last episode, sabi ko, "Ano niyo po si Kuya Bal, ano po 'yun, ano-ano lang po niya 'yun sa ano, palabiro kasi 'yun, eh, 'di ba, Kuya Bal, content-content gano'n. Sa'kin po kayo makinig, hindi po namin babawiin yung bahay, hindi ko po 'yan babawiin. Tandaan niyo po 'yan, kahit paiwan niyo 'yan, sa totoo lang kahit iwan nila yung bahay na 'yan, hindi ko kukunin po 'yan. Hindi ako gano'ng tao na binigay ko ta's babawiin ko." About naman sa post ni Erica, naku, kung ako sa'yo Erica, huwag ka ng makisawsaw dito. Kasi alam din naman ng lahat kung bakit ka umalis. Dahil isa ka rin sa mga nawakwak, ano? May isang malaking big, malaki na big pa. May isang sponsor na malaki rin ang nagwakwak sa'yo, 'no? Huwag mong sabihin na kaya ka umalis dahil may nakita kang something o ano man. Nawakwak ka, yun lang yun, gano'n lang kadali, ano? May malaking sponsor sa'yo na pinaalis ka sa kalingap kasi mayaman yung sponsor na yun. Huwag ka ng makisali dito, yun lang masasabi ko. Huwag ka ng makisawsaw. Isa ka rin sa nawakwak. Bakit tingnan mo naman si Joy, si Carla, ano, si Dara, lahat 'yan gumaan sa pagka-viral, pagkaangat. Ni minsan hindi sila nagpawakwak. Konti lang naman kayong nawakwak, eh, tapos sabihin mo ang dami niyong nakita na kung ano-ano sa kalingap, mga kung ano-anong sinasabi niyo. Eh, konti lang naman kayong nawakwak. Ang bihira naman. Huwag ka ng mag-reason na kung ano-ano na kunwari ka pang may nakitang kung ano-ano. Nawakwak nga ni, yun lang yun.